Nang makauwi ay sobrang lasing at sugatan. Habang pinipilit niyang gamutin ang mga hiwa ni Bugoy ay di na kinaya ni Ana, at kinalaunan, ay pinagbigyan na lang niya si Bugoy at ang hiwa ni Ana ang inasikaso ni Bugoy. Sana all. Si Ana, isang single mom at may anak na babae na may pangalang Jenny. Siya ay muling nagpakasal sa isang matandang lalaki na si Mang Kanor at meron din itong anak na lalaki na nagngangalang Bugoy. Sa seremonya ng kasal, nag-alok si Fernanda na siya muna ang mag-aalaga kay Jenny habang sina Ana at Mang Kanor ay nagha-honeymoon sa Paris. Si Bugoy naman ay nakasuot ng salamin para itago ang kanyang emosyon. Nang oras na ng picture taking ay hiniling ni Mang Kanor kay Bugoy na tanggalin ang kanyang salamin at sinabi kay Ana na mukhang hindi masaya si Bugoy. Pagkatapos ng picture taking at kainan ay umalis na ang lahat ng mga bisita. Mga kapitbahay na eat and run, pagkatapos kumain uwi agad. Ang bagong kasal ay umuwi na din upang maghanda para sa kanilang honeymoon. Nang gabing iyon habang sila ay nag-iimpake ay dumating ang kaibigan ni Mang Kanor para magpasama at tignan ang isang antigong bagay na nakita nila. Sumama si Mang Kanor upang i-check ito. Kawawang Ana, honeymoon na honeymoon pa naman na siya. Wow naman! Wow! Wow! Pagdating nila ay sinabi sa kanya na walang laman ang truck. Kaya pumasok siya upang i-check. Si Bugoy ay pumasok sa bahay dahil akala niya ay umalis ang tatay at ang madrasta niya. Pagpasok ay nagulat siya nang makita si Ana. Napangiti si Ana at may naisip na napakalupit. At pinapasok niya sa kwarto si Bugoy. Oh my God! Tinanong ni Ana si Bugoy kung anong gusto netong pasalubong pag-uwi nila. Samantala si Mang Kanor ay pumasok sa truck. Habang nasa loob ng truck ay sinabi ng kanyang kaibigan na padating na ang mga pulis, kaya nagtago sila hanggang sa makaalis na ang mga pulis. Huwag kasi papasok sa truck na hindi sayo, kinabahan ka tuloy. Paano masabi? Gabi na siya nakauwi at pagdating ay ginising niya si Ana para ipasok sa loob ng kuweba ni Ana ang kanyang antigong batuta. At habang naglalabing-labing sila, ay nisabi ni Mang Kanor na bukas na lang sila umalis papuntang honeymoon. At least natuloy ang bombahan. Sana all. Kinabukasan ay umalis na sila, at naiwan si Jenny kasama si Bugoy sa bahay. Bumalik sila pagkaraan ng ilang araw at niyakap ni Ana si Jenny ng mahigpit dahil na-miss niya ito. Pinuntahan niya si Fernanda para ibigay ang pasalubong na dala niya, at tinanong kung kamusta ang kanyang anak habang wala sila. Pinuntahan ni Mang Kanor si Bugoy at binigyan niya ito ng pasalubong na parang lapis, at may nakaukit na babaeng nakahubad. Dinala ni Bugoy ang lapis na ito sa kanyang mga pasaway ng kaibigan at pinag-usapan nila kung ano ba ang pakiramdam ng pakikipagbombahan sa babae. Kinakausap si Ana ng mga kapitbahay niyang tsismosa at tinanong kung kamusta ang honeymoon nila sa Paris. Habang nagkikwento si Ana, ay narinig nilang pinapagalitan ni Mang Kanor si Bugoy dahil hindi ito marunong magsalansan ng mga gamit sa truck. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang matutunan kung paano gawin ito at wag daw siya tutulad sa tito niya na walang kwenta. May bago na namang maichichismis ang mga marites. Nang nakauwi na sila ay kinausap ni Ana si Mang Kanor. At sinabi na hindi maganda ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Bugoy at pwede niya naman itong kausapin sa mas magandang paraan. Iginiit ni Mang Kanor na sanay naman na daw si Bugoy sa mga sinasabi niya at wag na lang mag-alala. Kinabukasan ay bumiyahe si Mang Kanor gamit ang truck at sinabi sa kanyang pamilya na babalik siya sa loob ng 3 araw. Sa unang araw na wala siya ay pumunta si Bugoy sa tito niya. Tinanong siya ng tito niya kung nagbago na ba si Mang Kanor at kung bumait na ba. Oo, sabi ni Bugoy, pero hindi pa din naman siya nagbabago ng buo. Umuwi siya ng gabing iyon pagkatapos kumain sa lugar ng kanyang tiyuhin. Zoom pa more. Pag-uwi niya ay niyaya siya ni Ana na kumain na at syempre tinanggihan niya ito. Sinabihan siya ni Ana na kung di ka kakain ay sabihin mo sa akin, bago ako magluto, at sayang naman ang niluto ko. Nang gabi din iyon ay hindi niya nakita ang kanyang anak sa kwarto. Kaya chinek niya ang kwarto ni Bugoy at nakita niya si Jenny, at Bugoy na naka-underwear lang.
Nag-alala siya, kaya niyaya niya agad si Jenny na bumalik na sa kwarto nila, pero tinanggihan siya. Sabi ni Jenny ay binabasahan daw siya ni Bugoy ng storya, at gusto niya matapos muna ito bago siya matulog, kaya niyaya na din ni Jenny ang kanyang ina na samahan siya, at makinig sa story ni Bugoy. Dumating na si Mang Kanor sakto sa araw na sinabi niya, at nakipaglaro ito kay Jenny habang si Bugoy naman at Ana ay nag-uusap tungkol sa storya na binasa nito, at sinabi ni Ana na romantic daw ang storya. Habang nag-uusap sila ay biglang dumating si Mang Kanor, at naikwento kung paano kumain ng black hole sa pagitan ng dalawang bilugang bundok. Alam niyo na kung ano yun na? Yung nasa baba sa likod. Nagalit si Ana at wag daw magkwento ng mga ganong bagay, dahil may bata silang kasama. Kinabukasan ay umalis si Mang Kanor, kasama ang mga kaibigan niya, at sila ay nangalkal ng mga nityo para maghanap ng kayamanan, at swerteng nakakuha siya ng gintong estatwa. Nagdamot si Mang Kanor at ayaw niyang bigyan ang mga kaibigan niya, at umuwi na lang. Maya-maya pa ay nagulat siya nang marinig sa mga bata na gusto din nila makita ang gintong estatwa. Nagalit siya at pinuntahan si Ana para kumprontahin kung siya ba ang nagsabi sa mga bata tungkol sa gintong estatwa. Sabi ni Ana, marahil ay narinig ng mga bata habang chinichismis niya kay Fernanda. Ang lalakas ng pandinig ng mga bata pa lang may future na sa pagiging marites. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kinagabihan habang naglalaro si Jenny sa labas ay sinamantala ito ni Mang Kanor at sinamantala niya si Ana. Mga mapagsamantala. Kinabukasan, si Bugoy at ang mga kaibigan niya at pumunta sa tabing dagat at gaya ng dati ay naghuhubad sila kapag naliligo. Di nila alam ay pinapanood sila ng isang babae habang minamasahe ang kanyang sarili. Ano kayang trip ni ate? Mas magaling ang kamay ko dyan. Kinagabihan ay umakyat ng puno si Bugoy at biglang dating naman ni Ana habang nagbabasa ng libro. Niyaya ni Bugoy si Ana na umakyat ng puno at samahan siya, ngunit tumanggi ito. Ba't kasi sa puno mo niyaya? Umupo ito at biglang nagtanong si Bugoy kung ano ba ang tingin ni Ana sa kanya, kaibigan ba o kapamilya. Sagot ni Ana, ay anak ni Kanor. Kinabukasan sa loob ng kwarto ay naglalaro ang mag-ina nang may narinig silang kaguluhan sa labas. At nang tignan nila ay sinabi ng mga kabitbahay na si Mang Kanor daw ay inaresto dahil sa gintong estatwa. Binisita niya siya at agad na sinabihan siya ni Mang Kanor na huwag mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Ang kailangan lang niyang gawin ay magsinungaling sa pulis na hindi niya kinuha ang rebulto sa sementeryo. Nagtanong si Bugoy kung dapat ba silang humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin, ngunit tumanggi ito. Habang pauwi, sinubukan ni Ana na makipagkita sa politiko sa kanyang komunidad para tulungan sila, ngunit sinabi ng mga ito na wala silang magagawa. Bumalik siya sa presinto para dalawin si Mang Kanor, at nakita niyang sugatan ito. Nag-aalala siya nang biglang sumigaw si Mang Kanor, at sinabi kung mag-aalala ka lang wag mo na akong dalawin dito. Nang makauwi ay nakita niya si Fernanda na nagsi-celebrate para sa birthday ni Bugoy. Nagalit siya na nagdiriwang ng kaarawan si Bugoy habang ang kanyang asawa ay nasa kulungan, ngunit sinabi sa kanya ni Fernanda na sa kanilang kultura ay bawal malungkot, hindi daw ito tulad ng kultura ni Ana na isang Siciliano. Pumunta siya sa kanyang silid at dumating si Bugoy upang humingi ng tawad, ngunit pinaalis niya ito. Pagkatapos ng party ay naglinis siya kasama si Bugoy. At nang gabing iyon ay dumating ang tito ni Bugoy. Hindi daw siya makatulog at gusto niyang bisitahin ang yumaong ina ni Bugoy. Kinabukasan ay nakipagkita siya sa kanyang tiyahin at sinabi na umamin ang tito ni Bugoy na siya daw ang nagsumbong kay Mang Kanor tungkol sa gintong estatwa. Pagka-uwi ay nakita niya na may bisita si Ana na lalaki. Sinabi sa kanya ni Ana ang tungkol sa bisita at ito daw ay pumunta sa kanila para sabihin sa kanya na nakahanap na sila ng tutulong kay Mang Kanor. Imbis na matuwa ay nagalit si Bugoy at itinapon ang hawak na bote. Nagalit siya hindi dahil sa may tutulong na sa kanila, kundi dahil bakit may bisita si Ana na lalaki. Niyakap siya ni Ana para malaman kung ano ang problema niya. Para-paraan naman talaga si Bugoy, ang lupet. Kinabukasan ay sinabi niya kay Bugoy na may nasa mata niya. Lumapit siya para tulungang tanggalin ito nang biglang hinalikan ni Bugoy ang lieg niya.
Nagulat siya at nataranta at umalis na lang. Ayan na, umaaksyon na si Bugoy, napakalupit. Habang naglilikas ng damit ay lumapit ulit si Bugoy at sinabi na kailangan nilang mag-usap. Sabi ni Ana, ay wala silang dapat pag-usapan nang biglang sinubukan siyang hipuan ni Bugoy at tinaboy niya ito. Kinagabihan ay kumakatok sa pinto si Bugoy habang naka-underwear lang. Naakit na din siya kay Bugoy pero ang ginawa niya, imbes na buksan ang pinto, ay nakipaglaro na lang siya sa Finger Family. Mas magaling ang kamay ko dyan. Kinabukasan ng pagbukas niya ng pinto ay andun pa din si Bugoy at ginising niya ito at sinabihan niya, wag na niya ulitin. Kinagabihan ay nag-usap sila at sinabi na bukas ay dapat umalis si Bugoy at bumalik na lang pag nakauwi na si Mang Kanor. Nagbiro si Bugoy at sinabi na na-inlove na sa kanya si Ana, nagalit ito at sinampa siya. Nagalit siya at umalis kasama ang mga kaibigan. Nang makauwi ay sobrang lasing at sugatan. Sinubukan ni Ana na gamutin ang mga hiwa ni Bugoy, ngunit tinanggihan siya nito at sinabi na nababaliw na siya at titira na lang sa tiyuhin niya. Habang pinipilit niyang gamutin ang mga hiwa ni Bugoy ay di na kinaya ni Ana at kinalaunan ay pinagbigyan na lang niya si Bugoy at ang hiwa ni Ana ang inasikaso ni Bugoy. Sana all. Wow naman! Wow! Wow! Kinabukasan ay patuloy pa din ang bebe time nila hanggang sa mga sumunod pang araw. Ngunit isang araw habang naglalabing-labing ay napansin nila na pinapanood pala sila ng isang babae. Siya yung babae na pinapanood sila, Bugoy, habang nagmamasahe ng sarili sa tabing dagat. Sinabi ni Bugoy sa babae na kahit kanino mo pa sabihin, ay walang maniniwala sa'yo. Makalipas ng ilang araw ay nakauwi na si Mang Kanor, at ang lugar nila ay nag-celebrate sa pagkalaya niya. Pumunta si Mang Kanor sa tabing dagat at doon nga ay nakita niya ang babae at sinabi sa kanya ang lahat. Pagka-uwi niya ay kinausap niya si Bugoy at sinabi na dapat mapatawad natin ang isa't isa, dahil kung hindi ay hindi tayo mabubuhay ng payapa. Bago matulog ay patagong nagpaalam si Bugoy at Ana. Pagbalik niya sa kwarto ay nilambing siya ni Mang Kanor at alam niyo na kung asan papunta. Habang nasa ibabaw si Mang Kanor ay nakangiti ito at sarap na sarap. Pero si Ana naman ay nakatingin lang sa kanya at lumuluha.